Ngayong araw nga pala mga bossing ay pupunta ako ng palengke. Bibili kasi ako ng lulutuin kong ulam at pupunta yung mga katrabaho ng girlfriend ko. Hiniram ko nga pala yung e-bike nung katabi naming kwarto. Kasi ngayong araw ay umuulan at anong oras na rin to kaya kailangan ko na rin mabilis na makapunta sa palengke. Kasi baka wala na akong abutan at magsasarado sila ng alas 12. Bali dumaan nga pala muna ako ng PX Mart mga bossing at may pinabili yung girlfriend ko. Kasi kulang yung ingredients na gagamitin niya sa paggawa ng espasol kasi may order na naman sa kanya. Bumili na nga rin pala ako dyan ng bigas namin kasi naubusan na kami ng stock. Tapos dumiretso na nga pala ako ng counter dyan kasi nga hinahabol ko yung oras dun papunta sa palengke. Baka wala na akong mabili na ulam na lulutuin ko. Umalis na nga rin pala agad ako para pumunta sa palengke para maabutan ko na meron pang nagtitinda ng ulam. Bali ilang minuto lang naman yung biyahe papunta dun sa palengke kaya siguro maabutan ko pa rin. Pagkarating ko nga ng palengke ay dumiretso na agad ako sa bilihan ng baboy. So ang bala ko kasi lutuin ay sinigang na baboy kasi nga malamig ang panahon. Bumili nga lang pala ako ng halagang 280 na baboy tapos pinachop-chop ko na kay Tatang. Bali dito nga pala ako bumibili lagi kay Tatang kasi mabait at bibigyan ka pa niya ng discount. May ganon. Pagkabili ko nga ng baboy ay pumunta naman ako sa bilihan ng mga gulay. Bumili nga lang pala ako dyan ng kamatis, okra, sibuyas, talong at saka nung kangkong. Bali hindi na nga pala ako bumili ng iba pang mga gulay kasi nga hindi rin naman nakakain. At least merong gulay dun sa lulutuin kong sinigang na baboy. Dumaan na nga rin pala ako dun sa bilihan ng prutas at bumili na nga ako ng saging dito para merong pang himagas pagkatapos kumain. Nung nabili ko na nga lahat ng mga bibilin ko ay umalis na rin agad ako para makauwi na rin at makapagluto ng maaga. Pagkarating ko nga ng room namin, iniskaso ko na agad yung mga hihiwain. So naghiwa na nga ako dyan ng sibuyas, tsaka ng bawang, pati talong, kamatis, at saka syempre hindi mawawala yung kangkong. At nung okay na nga yung lahat ay nagsalang na nga ako dyan ng kawali. Tapos inantay ko lang uminit at nilagyan ko na nga rin yan ng mantika. Sabay ginisa ko na nga yung bawang, sibuyas at nilagay ko na rin yung kamatis. At pagkatapos ay nilagay ko na nga rin pala yung baboy. At minekos-mekos ko nga lang pala yung mga bossing para humalo at lumasa yung mga panggisa natin para mas masarap pag naluto. Tsaka ako tinakpan at nagantay ako ng mga ilang minuto bago ko lagyan ng tubig. At pagkalagay ko nga ng tubig ay tinakpan ko nga ulit at hinayaan ko lang kumulo. Nung kumukulo na ay nilagyan ko na nga pala yan ng sinigang mix. So bali isa't kalahati yung nilagay ko dyan kasi sayang yung sobra na ginamit ko nung nakaraan. Imbis na asin yung ilagay ko ay patis nga pala yung nilagay ko dyan para mas masarap. At nung sa tingin ko ay okay na yung lasa ay tinakpan ko na nga pala yan para mas kumulo pa at maluto yung baboy. Nung malambot na nga yung baboy ay nilagay ko na nga dyan yung huling gulay at yun yung kangkong. Nilubog ko at tinakpan ko nga pala ulit. So hinayaan ko lang siya kumulo ng mga ilang minuto. At ito na nga ang kinalabasan ng ating sinigang na baboy. At syempre, kakain na kami. So, ayan nga pala yung mga katrabaho ng girlfriend ko. So, mukhang masaya naman sila sa luto ko. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!